mula sa mundong aking Magandang araw po. Ako po si Angela Umlas. Ngayon ay ating tatalakayin ang ika-9 na kabanata ng El Filibusterismo na ang pamagat ay ang mga Pilato. Pero bago ko ikwento ang ika-9 na kabanata ng El Filibusterismo ay meron muna tayong 5 talasalitaan. Ang ika-una ay nagtibit balikat, na ang ibig sabihin ay pinagsawalang bahala. At ang ika-2 naman ay ang alperes, na ang ibig sabihin naman ay gwardiya sibil. At ang ika-3 naman ay ang asendro, o ang ibig sabihin ay may-ari ng lupang ipinagkaloob ng pamahalaan. At ang ika-4, isusuplong, ibig sabihin ay isusumbong. At ang huli naman ay ang tulisan, na ang ibig sabihin naman ay may masasamang loob. Ngayon ay atin namang kilalanin ng mga tauhan sa kabanatang ito. Ang ating unang tauhan ay si Cabezang Tales. Siya ang ama ni Juli. Namatay ang kanyang dalawang mahal sa buhay dahil sa kanyang lupang ipinaglaban. Pangalawa, Hermana Pensyang, ang nagbabanal-banalang amo ni Juli, na akala mo ay walang kasalanan at di makabasag pinggan. Pangatlo, Tandang Selo, ang ama ni Cabezang Tales at lolo ni Juli. Siya ay napipi dahil sa mga hirap at lungkot na pinagdaanan ng kanyang pamilya. Ika-4, Juli, ang anak ni Cabezang Tales, na nagpaalila kay Hermana Pensyang para matulungan ang kanyang ama. 5, Basilio, ang lumuwas ng Maynila upang kunin ang naipong salapi upang ipangtubos kay Juli, na siya namang ikinagalit ni Hermana Pensyang. Pang-6, Padre Clemente, ang nanindigan ng pagsusumbong niya sa kura na si Cabezang Tales ay mapanganib na tao at may sandatang dala-dala sa pagbabantay ng lupang inangkin daw niya. Ngayon naman ay ating basahin ang ika-9 na kabanata ng El Filibusterismo na ang pamagat ay ang mga Pilato. Nang lumagan ang pambalita sa bayan tungkol sa nangyari kay Cabezang Tales, ang iba ay nahabag at ang iba naman ay nagtibing balikat lamang. Si Padre Clemente, tagapangasiwa ng praile, ay nagtibing balikat lamang. Sinabi niya na wala siyang kasalanan ukol sa nangyari kay Cabezang Tales. Ginawa lamang daw niya ang kanyang tungkulin na sumunod sa batas, ngunit ang pare ay may tinatagong intensyon na kunin ang mga lupain ni Tales. Tugon pa ng pare, nararapat lamang daw ang mga parusang ito sa mga taong hindi marunong sumunod sa utos ng pamahalaan. Nakarating naman kay Hermana Pensyang ang magandang pinaglilingkuran ni Juli, ang balita tungkol kay Tales. Nag-antanda ang matanda at sinabing, madalas ipalasap sa atin ng Diyos ang ganyang parusa, sapagkat tayo ay may kasalanan o may mga kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y turuan natin ng kabanalan, ngunit hindi ginawa. Si Juli ang tinukoy na matanda na sa kanyang paningin ay makasalanan. Tingnan mo ang dalagang ito na maaari na mag-asawa ay hindi marunong magdasal. Nakakahiya. Nagdarasal ng ama namin ngunit hindi man lang humihinto pagkatapos na sumain niya nawa ang ama, tulad ng ginagawa ng mga Kristiyano maka-Diyos. Nag-antanda uli ang matanda at nagpasalamat sa Diyos sa sinapit ni Cabezang Tales, upang ang kanyang anak na dalaga ay matubos sa kasalanan at maturo ang manalangin ayon sa mga praile. Dahil dito ay hindi pinayagan bumalik si Juli sa kanyang nuno. Kailangan daw magdasal ni Juli, magpasa ng polyentong ipinamimigay ng mga praile, at sulitin ng 250 pisos sahod na binibigay niya kay Juli. At ang aral naman sa kabanatang ito, ang mga kasawian at pagsubok sa buhay ay hindi dapat inilalagay sa puso at isipan. Labanan ito at huwag hayaang maging lason nasisira sa iyong pagkatao. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa aking representasyon. Muli, ako po si Angela Umlas. Maraming salamat. pupunta.